Magandang araw po mga kuya at mga ate. Ito po si Kuya Cesar Surbano. Nagtapos ng Prex Class 24 dito sa aming parokya sa Jesus Lord of the Divine Mercy. Magandang araw po. Ako naman po si Ate Gina Surbano ng Jesus Lord of the Divine Mercy Parish. Ako pa ay nagtapos ng Prex Class 23 taong 2002. Mga kuya at ate, ang ating mabuting balita sa araw na ito ay hango sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 17, verses 11b to 19. Ang Panginoon nawa ay sumaaking isip, sumaaking labi, sumaaking puso upang ako ay maging karapat-dapat magpahayag ng mabuting balita. Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, pangalang ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, kung paanong tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila, at ni isa'y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa iyo, at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan, upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita, at kinapuutan sila ng sanlibutan, sapagkat hindi sila makasanlibutan. Tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman, sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y, itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Mga kuya at ate, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kuya at mga ate. Ang ating ebanghelyo ngayong araw na ito ay may pamagat na High Priestly Prayer. At ito rin po ay mayroong tema na ang kaharian ng iglesia ay nagpapatuloy bilang isa kay Kristo. O sa English, the kingdom of the church continues as one in Christ. At maalala natin na ito po ay nangyari matapos ang huling hapunan, kung saan siya nagpunta sa halamanan upang manalangin sa Ama. Dito ang ipinandalangin niya ay walang iba, kundi ang kanyang mga alagad. Sa kanyang pagdarasal, sa kanyang Ama, may hiniling siya. Hiniling niya ito dahil sa alam niya na maigsi na lamang ang ilalagi niya dito sa mundo. Maigsi na lamang ang pagiging magkapiling nila ng kanyang mga alagad. So sa panalangin niya, nanalangin siya na ang kanyang mga alagad ay maging matyaga. Silang lahat ay maging katulad ng Ama at ni Hesukristo na iisa sa pagmamahalan. So ipinanalangin niya na maging isa sa pagmamahalan ang kanyang mga alagad. Ipinagdasal din niya na manatili ang kanyang mga alagad na nakaugnay sa kanya, kung saan siya naman ay nakaugnay sa ating Amang Banal. Nanalangin din siya o nagdasal din siya na maramdaman ng kanyang mga alagad ang kagalakan na kung saan nararamdaman ni Hesukristo. Dahil nga malapit na siyang makapiling ng kanyang Amang nasa langit. Gusto ni Jesucristong maranasan ang pagmamahal na kanyang nararamdaman
Yun nga po, itong pagmamahal na ito ay siyang gagabay at mag-aaruga sa kanyang mga alagad. Nagdasal din siya ng proteksyon para sa kanyang mga alagad. Ito'y proteksyon laban sa masama. Kasi nga po, pag iniwanan niya ang kanyang mga alagad, alam niya na mararanasan ng kanyang mga alagad ang napakahirap na pagtupad ng kanyang misyon na ibinigay sa mga alagad niya. Mararanasan nila ang pag-uusig, ang paghihirap, and even death. Dahil alam niya na punong-puno ng kasamaan ang mundo. Nanalangin din siya na maging banal ang kanyang mga alagad. Habang tumutupad ng kanilang misyon, sana gumawa ng naaayon sa kagustuhan ng Ama at ni Hesukristo ang kanyang mga alagad. At sa pagiging isa ng kanyang mga alagad, ito ang magtuturo at gagabay sa kanila upang maiwasan ang mga makamundong mga gawain na kung saan pag naiwasan ang mga ito, mangyayari ang pagkabanal. Mahal na mahal ng Panginoon ang kanyang mga alagad. Ito ang nagbunsod upang manalangin siya para sa kanila. Kaya nga po, sa pag-uumapaw ng kanyang pag-ibig, marami siyang hiniling sa Panginoon. Tayo man, mga kuya at mga ate, habang nandito sa mundo, marami tayong nararanasan. Pero alalahanin natin na tayo mga pilgrims lamang dito sa mundo o dumadaan lang tayo. At meron tayong mga misyon na ibinigay ang Panginoon. At ito ay to save the souls that is entrusted to us. Opo, yan po ang misyon natin. Alam natin na hindi kaaya-aya kung minsan ang buhay natin dito sa mundo. Katulad ngayon ng ating mga nararanasan, para bang paliit na ang espasyo natin na halos hindi na tayo makagalaw. Bawal lumapit sa kaibigan, bawal makipag-usap, at palagi tayong nakatakip ng mukha dahil nga po sa pandemic ng COVID-19. Mahirap kung minsang maunawaan ang mga pangyayari sa ating buhay. Lalo na nga po't ito ay nagbibigay ng pighati sa atin. Noong January 2020, ang aking kapatid na lalaki na nakatira sa probinsya ay na-diagnose ng liver cancer. Itong kapatid kong ito ay kasama niya ang isa ko pang kapatid na babae at ang aking ina. Kasama niya ang mga ito at ang kanyang pamilya. Ang balitang ito ay nakapagpahina sa aming kalooban o naghirap kami dahil hindi namin matanggap ang pangyayaring ito. Ngunit sabi nga nila, life must go on. Kaya po, dahan-dahan naming niyakap ang balitang ito at dahan-dahan din naming tinanggap dahil ito ang katotohanan. Ngunit alam niyo ba mga kuya at mga ate, makalipas lang ang ilang buwan, yung kapatid kong kasama niya sa bahay, sa amin sa probinsya, ay na-diagnose naman na mayroong colon cancer. Ito po lalo na ang nakapagpabigat sa aming mga puso. Isipin na lang na dalawa sa kapatid ko sa loob ng 1 taon ay na-diagnose na mayroong cancer.
Maalala ko pa nung mga bata pa kami, although meron na kaming mga pamilya, itong kapatid kong lalaking ito, siya yung nagpumilit na magpatayo ng bahay upang makapiling niya nga ang aking ina kasama ang kapatid kong babae. At ito namang aking kapatid na babae na kasama niya kung saan na-diagnose ng colon cancer, ay ito naman po ang nangangalaga o nag-iintindi sa aking ina na kung saan siya ay bedridden na, ay meron pang dementia. Sa October 2020, binawian ng buhay ang aking kapatid na lalaki. So nakauwi po kami dahil kailangan kaming makipaglibing. At nataon na dito rin na-schedule ang operasyon ng aking kapatid na babae sa kanyang colon cancer. Pagkatapos ng operasyon at ng libing ng aking kapatid, lumipat ng tirahan itong aking kapatid na babae kasama ang aking ina. Tumira naman sila sa panganay kong kapatid na kung saan kasama nila ang aking pamangkin o ang panganay na o ang anak ng aking kapatid na panganay. Dahil alam namin na ito ay makakatulong ng malaki sa kanila dahil merong mag-aaruga sa aking kapatid at sa aking ina. Dahil po ang naiwan ng aking yumaong kapatid na lalaki ay nagtatrabaho sa ibang bayan at kung saan ang naiiwan lamang ay ang kanilang anak. Naisip tuloy namin, o kahit ako na lamang po, bakit ba nangyari sa amin ang ganito? Malas ba ang sasabihin ng kapalaran ito? Meron ba kaming nagawang kasalanan na napakalaki upang maranasan namin ang ganitong sunod-sunod na trahedya? Oo, masakit nga ang nangyari. Ngunit, tama ba ang batayan namin kung alin ang hindi maganda at maganda sa pangyayari? Kailangan ba nating sukatin kung ito ay malas o hindi? Hindi nga ba't ang hangarin natin dito sa mundo ay hindi ating hangarin, kundi hangarin ng ating Panginoon? Kaya nga't masama man o mabuti sa paningin natin ang nangyayari sa ating buhay, ay ito'y punong-puno ng pag-asa at kaluwalhatian. Simula nang na-diagnose ng cancer itong aking kapatid na lalaki, ay naging concern na po kami sa bawat isa. Mas malimit kaming nagtatawagan, mas malimit kaming nagkukumustahan, at kahit po ang konting halaga, pinag-iipon-ipon namin at pinadadala namin sa kapatid naming lalaki upang ito ay makasustain man lang at makatulong sa pangangailangan ng aking kapatid, lalong-lalo na sa kanyang medisina. At nakita namin na naging isa ang adhikain namin na upang makaluwag ang aking mga kapatid sa kanilang mga nararanasang problema. Pinipilit namin na magbigay ng ambag kahit pa sabihin natin ito ay napakaliit na halaga. At sa pagkadiscover nga na may colon cancer naman ang kapatid kong babae, ay naging mas madalas ang uwi namin dito sa probinsya, kung saan talagang naglalaan kami ng oras, naglalaan kami ng panahon, kahit sabihin na ito ay napakaigsi lamang. Malimit namin binibisita
ang aming mga kapatid at ang aming ina, na alam naman namin ikinagagalak at kinatutuwa ng mga ito. Naging isa ang aming layunin na mapasaya ang aming mga kapatid at ang aming ina. Sa simpleng pagbisita, makipagkwentuhan, magkumustahan, at ipakita ang concern ng bawat isa ay isang napakalaking biyaya na natatanggap namin. At sa aming pagdarasal, kami ay nagiging isa. Isinasama namin sa panalangin ang bawat isa, may sakit man o wala, na mayapa man o nandito pa sa ibabaw ng mundo. Marami pa ring biyaya ang ating Panginoon na ibinibigay sa atin. At ito nga yung tinatawag nating blessing in disguise, na kung saan ang biyaya ay nagtatago sa ilalim ng hindi magandang pangyayari. So we realize that something is happening. Maliit man ito, ngunit nakapagdudulot pa rin ito ng saya sa bawat isa sa amin. Kaya mga kuya at mga ate, samahan po ninyo ako sa isang maiksing panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amang makapangyarihan sa lahat, dumudulog kami sa iyo ng patnubay at gabay sa aming mga buhay, sa mga pang-araw-araw naming ginagawa. Ituro mo sa amin ang tamang hakbang na dapat naming isagawa upang ang lahat ay maging kaaya-aya para sa iyo. Makita rin nawa namin sa buhay ang punong-punong pagpapala na ibinibigay mo na nanggagaling sa iyo. Ibinibigay namin ang aming buong tiwala sa iyo, Panginoon. Idinadalangin din namin na sa kabila ng hindi magandang pangyayari ay makita namin ang mga ganda sa nagkukubling karanasan o pangyayari sa buhay namin. Turuan mo kaming maintindihan ang iyong kalooban at maranasan din namin ang iyong pagpapala kahit anong uri man ng pangyayari ito sa aming buhay. At makita na ang buhay dito sa mundo ay merong kabuluhan. Ang lahat ng ito, Amang Banal, ay aming samo at dalangin sa ngalan ng iyong anak na si Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw po muli, mga kuya at mga ate.